Okay, tutorial muna tayo sa pag-convert sa 5-speed transmission, lalong-lalo na sa mga ganitong motor. Sa Pinoy tayo, Pinoy 125, Pinoy 155. Paano ba i-convert sa 5-speed transmission? Okay, yung apat na kambyo magiging 5. So ang kailangan natin dyan, syempre transmission set 5-speed. Okay, pwede yung pang Rusi, pang EXT, pang TMX 125 Alpha, pang Rusi Macho 175, 150, 125. Ayan, so yung gagamitin nating mga materials dito, dala-dala ni Kabro. Siya na yung nag-order dahil wala tayong ma-order dito sa mga chap-chapan na 5-speed transmission. Ito yung mga kailangan nating mga materials. Patayin mo yung electric pan. Mahigpit na yung ikot ng bushing. Okay, so transmission set. Ayan, axle, counter shaft, main shaft, shifting drum, kailangan natin yan. Tapos shifting fork, tsaka pin. And then, dapat yung shifting drum, may kasama siyang gear shifting cam, yung star-star. Ito yun o. Star-star. Tapos, kailangan natin yung cambio. Dahil yung stock ng cambio ng Pinoy 155, yung pambukas ng soft drinks, ito, hindi sila parehas. Ito, medyo mas mahaba ng konti. Okay? Tapos, kailangan din natin lang limit block or yung tinatawag na stopper cam. Kasama yung spring. Okay? So yan yung mga kailangan nating materials para may convert sa 5-speed transmission. Ngayon, isasalpak na natin, papakita ko sa inyo. Okay, check din natin itong idle gear. Baka medyo hindi maganda yung pasok dito, baka medyo mas payat to. Kunin natin yung stock ng transmission ng Pinoy 155, yung idle gear tsaka yung idle gear pang isa yung kapartner niya. Tapos yung kick starter gear, ayan, nakakabit na. Yan yung stock. So, ang gagamitin natin kapartner nito, yung stock din. Okay? Kunin mo bilog. Pakita ko sa kanila. Okay, kunin natin yung stock. Ito yung stock niya. Gutin mo. Ayun yata maugot. Yan. Kunin natin to. Kailangan natin yan. Tapos yung isa pa, yung kapares niya. Yan, ito. Okay, ayan. Kaparis yan ng kickstarter gear. Yan, yung dalawang yan. So, ito ang gagamitin natin. Kunin natin yung original. Okay, salpak na natin. Ayan, so nailagay na natin mga kabro yung transmission set na 5-speed. So, yung pagkabit nito, parang nagkabit ka lang din ng stock na transmission. So, ang nadadagdag lang dito ay yung isang shifting fork dito sa ibabaw. Okay, itong nasa ibabaw na to. Sa may counter shaft axle. Okay? Ayan, so takpan na natin. Doon naman tayo sa bandang clutch side mamaya. Tuturo ko din sa inyo yung posisyon ng stopper cam. Okay? Takpan na natin. Okay, dito na tayo sa bandang clutch side. Dito muna tayo sa stopper cam. Yung stock na stopper cam niya, mga bossing, parang sa 155 lang din. Dito nakakabit. Yan, paganyan yung pwesto niya dati. Okay, ngayong 5-speed na siya, ililipat naman natin yung stopper cam dito sa bandang kanan. Okay, ito hindi na natin gagamitin yan. Ang gagamitin natin dyan ay pang Skygo SG150 stopper cam tsaka spring. Okay, buksan muna natin to. Yan. So nabuksan na natin, lagay na natin yung gagamitin nating tornilyo dito is yung dating tornilyo niya din dito. Kapag Pinoy yung motor, yun din ang tornilyo na gagamitin natin ito. Yan. Iba kasi yung tornilyo ng stopper cam sa mga TMX 155. Yung mga 155, meron pa siyang kwan dito. Parang leeg. Kumbaga. So, hindi pwedeng gamitin yun. Dapat ganito, full thread yung gagamitin natin. Okay, lagay na natin. And, 3, 2, 1. Okay, yun. Ikabit na natin mga bossing. Oh. Yung stopper cam. Ngayon, lagay naman na natin yung gear shifting cam dito. Yung star-star. Yan. Ito, kabit na natin to. And, 3, 2, 1. Okay, so nailagay na natin yung gear shifting cam. Sunod naman na natin ilagay yung cambio axle. Pang Skygo din to mga kabro, SG150. Okay, lagay na natin. Meron pa ba yung ganito ang size? Iyon o. Okay, so ngayon tetestingin naman natin ngayong i-cambio. Okay, tayo natin. Kunin mo yung cambio para matesting natin i-cambio kung gagana ba yung 5-speed transmission. Okay, lagay natin. Tulak mo to, Deb. Tulak mo tong dulo. Yan. Lagay natin yung cambio. Ngayon, cambio natin. Primera. Hawakan mo to.
Okay, primera, segunda, tercera, kuwarta. Okay, kuwarta. Hindi nagpwesto. Yun. Ulit. Yun, nagpwesto din. Kuwarta, quinta. Yun, okay na. Tapos, ay, continuous. Yung nabili mong shifting drum. Okay lang sa'yo yun, bro, continuous. Pag nakakinta ka, pag nagkambyo ka, mag-neutral ka agad. Burahin natin yung kwan para hindi mag-continuous. Okay, continuous yung shifting drum na nabili ni ka, bro. Gawan natin ng diskarte. Hasain natin yung isa dito sa may gear shifting cam para hindi niya makawit ulit, para hindi mapunta sa neutral ulit. Okay? Okay, so nahasa na natin mga kabro. Grinder ko lang yung isang ganito niya. Para kapag nakakinta siya, baka madisgrasyang mapakan pa ni kabro sa harapan na kambyo, biglang mag-neutral. Ngayon hindi na. So testingin na natin. Testing. Ulit. Kung hindi na siya magro-rotation. Alright. Ayan, primera. Alright, segunda. Tercera. Kuwarta. Quinta. Try pa nating ikambyo pa harap kung mag-neutral. Ayan, hindi na. Okay na. Ayun, oh. So makikita natin dito sa side, kapag ikakambyo natin yan, hindi na niya makawit. Yan. Itong bandang to. So tinanggal natin yung kanon. Ayan, oh. Kambyo pa natin isang beses. Yan. Alright. So hindi niya may papaikot yung shifting drum. Okay. Ganun lang yung diskarte dyan kapag rotation yung inyong kambyo. Pag nakakinta, biglang mag-neutral kung apakan mo pa yung kambyo paharap. Okay. Ngayon hindi na. Nice. Okay. Back to neutral. Kuwarta. Tercera. Segunda. Primera. Natanggal. Okay. Din mo nga bilog. Din mo. Yan. Yan. Neutral. Okay na. So ganun lang yung diskarte mga kabro sa pag-convert sa 5-speed transmission sa Pinoy 155. Pakita ko na lang sa inyo pag nabuo na natin yung makina at testingin na natin dito. Okay. A few moments later. Alright, subukan na natin mga kabro. So isa pa, yung diskarte dito kapag conversion sa 5-speed ang Pinoy, dito sa may sensor ng neutral. Okay, kung makikita nyo itong sensor ng neutral, may patulis yan. So ang kabit nyan, dapat pa ganyan. Okay, yan. Pag ganyan dapat, yung patulis nandito sa bandang ibaba. So ngayon, babalik na rin naman natin yung kabit dahil 5-speed na. Dati yung sensor na tanso nasa taas. Ngayon naman kapag 5-speed na, sa baba na yung sensor. Ngayon ang gagawin natin dito sa neutral switch sensor, babalik na rin natin yung kabit. Kung ganyan yung kabit niya, iikot lang natin na pa ganyan. Okay? Yan. Yung patulis nasa baba, ngayon naman gagawin natin nasa taas. So yan, ganyan ang kabit niyan. Kaso ang patulis na yan tatama dito sa may crankcase, dito sa crankshell tatama siya, hindi natin may tutornilyo. Kaya ngayon ang gagawin natin, tatabasin natin tong tulis na yan. Okay? Para may tornilyo natin yung dalawang tornilyo dito. Yan, tabasin natin tong patulis na yan. Babalik na rin lang natin. Okay? At pagkatapos ng ilang segundo, natabas na natin mga kabro. Yan, oh. Tinanggal lang natin yung tulis. So ngayon pwede na natin itornilyo. Lagyan muna natin ng beta gray tong o-ring nya, dahil tatagas yan kapag walang pandikit, dahil medyo manipis na yung o-ring nya. Okay? Salpak. Okay, so tapos na. Testingin na natin. Panda rin. Dahil walang battery itong motor ni kabro, kailangan nating panda rin para umilaw yung neutral. You know, naka-neutral mga kabro. Yeah. Try natin i-cambio. Primera. Tangken clutch na niya. Okay, pag primera, mamamatay yan. Yan. Pag neutral, aray ko. Ababa yung clutch niya. Katigas. Oh. Okay.
Yan, test drive natin. Lalabas muna tayo ng kalsada. Yung segunda minor. Alright. Tercera. Cuarta. Quinta. Alright, quinta na yan mga kabro. Ayan, nagawid ni ka bro, mali nakita. Nakabangga yung cellphone. Ingat bro. Okay. Pambayang Pangasinan mga kabro. Yo. Taga Bayambang Pangasinan. Hindi ka mukha siya doon. Okay, shoutout sa mga kasama ko. Yan. Iya, Labudo. Yun oh. Pogi, bomba yo.